So yan ang ating ano, yan ang ating karga. So kung makakahuli si ate, babakal yung nakikita mo, araw-araw bakal. Kaya ganda, tsuta, tsuta. Sige na, kaya yan. Please stay when all is left is my sorrow. Please pray when all you feel. So yun guys, what's up mga ratrat? Day off tayo ngayon. Pupunta tayo ng dagat. Magka-camping tayo, moto-camping. Mga gamit ko, tapos tent natin, tapos may dala akong fishing gear. Fishing gear natin, dalawa. Alright. So doon tayo magpapaumaga kasi ngayon is anong oras na? Alas 3 na ng madaling araw, 3:40. Kalalabas ko lang sa trabaho. So day off kami ngayong linggo, kaya doon tayo magtatambay sa dagat na. Susunod yung mga kasama natin mamaya doon at doon tayo magkita-kita. Right, so bless us a trip, safe trip guys. So yun, sana maging maayos lahat. At malapit na naman yung tatakbuhan natin. It's around, ay aray ko, around may isi 36 kilometers. Okay, sa Pohang tayo ngayon, Pohang. Right, so let's go. Take off tayo guys. All good sa tayo. Pumasyala naman tayo guys. So yun nga mga kartrat, on the way na tayo, no? At babakbak na tayo. Napakaluwag ng kalsada guys, at medyo malamig. Around 3:40 in the morning. Okay, so ingat-ingat na tayo sa ating biyahe guys. Sa mga kartrat natin dyan na mamamasyal ngayong linggo, sa mga katrabaho natin dyan, shoutout sa inyo lahat guys. Ingat sa biyahe. Sa mga raratrat ngayong araw guys, sa mga gagala. So alright, let's go. See you around guys. Update ko na lang kayo mamaya. Masyadong madilim pa, kaya hindi ako mabibigay ng update. At wala rin tayo masyadong makita ngayon kasi 3:40 ng madaling araw. Tulog pa yung mga tao. Ito lang, text ko lang sa inyo yung highway nila, ang luluwag. So yung mga ratrat, i-flex ko lang sa inyo yung tunnel dito sa South Korea guys. Napakaganda ng tunnel dito guys, at napakahaba nito, 4.7 kilometers itong haba ng tunnel na to guys. Tingnan natin sa loob guys, napakaganda. Wow, uy, ang init dito. So 4.7 kilometers guys yung haba nito. Correct. Ang cute lang guys. Imagine guys, yung bundok dito binutas nila, no, para magawa ng tunnel na to. Kasi guys ito South Korea, yung mga tunnel, yung mga bundok talaga hindi na sinisira. Talagang pinapreserve nila at nagbubutas sila ng tunnel para ma-preserve yung bundok. Sobrang dami ng tunnel dito sa South Korea guys, hindi na mabilang. I think hundreds of tunnel meron sila. Grabe ang dami talaga. Kahit sa dito tunnel. Tama lang guys, text ko lang ito, ang ganda talaga ang tunnel. Pag tumadaan ako dito, nakamiss ako guys. Ang ganda na pagkakagawa. Ang linis, pulido. Tapos ko lang ipasakyan kung di tayo. Ang ganda lang. Manopor. Kaya dito, tigil tayo dito guys. Wala eh, ganda ko pakan eh. Ang ganda ratratan. Grabe ang luwag. Ang linis, ang liwanag. Diba? Nakatakot-takot guys. Grabe itong tali na to.
4.7 kilometers. Lang yang haba. Sarap lang guys. Oh, grabe. Solid. Mainit ka sa biyahe sa loob. Ang haba kasi guys, 4.7 kilometers. Imagine mga karatrat. Grabe itong tunnel na ito. Ito sa mahahabang tunnel na nadadaanan ko dito sa South Korea. Ganda na ito nakagawa dito. Nakaka-amaze lang. Sana ganito rin sa atin sa Pinas, no? Yung mga bundok natin. Sana mag-provide ng government ng mga tunnel na ganito guys. Yung cave yung tunnel natin, napakaliit lang. Pero ito, 4.7 kilometers. Diba? Ganda. Oh, sino na yan? Oh, suwabe. Ganda. Liwanag yung daan. Parang hindi madaling araw, no? Oh guys, oh. 20 minutes, andito na tayo sa area. Maluwag kasi yung kalsada guys, kaya nahapit natin. Biyahe natin dapat 36 minutes, pero 20 minutes andito na tayo. Kasi 4 yan. Take off tayo ng 3:40. So yan guys, oh. Yan, may mga nakatano na dyan, 10 mga camping. Camping site na yung baybayin na yan. So kahit siguro dito, pwede tayo pumesto. Pero doon tayo sa kabila, yung pupesto nila mamaya ng mga kasama natin, no? Para pagdating nila, andun na tayo. Right? So doon tayo. Lapit naman na guys. May mga rock formation kasi doon guys sa pwesto namin na yun. Kaya doon kami pupesto. Tsaka mapag-fishing tayo ng maayos doon. Ito kasi maraming tao, kaya rin naman. So yung mga karatrat, andito na tayo sa lugar. Ayan na, mga nakatent na sila dito. Kaya lang nakakahiya na magbulabog. Kasi, may mga natutulog na guys. Kaya na manggulo tayo dito. Paano kaya ito? Kaya sila ba na pumapesto rito guys? May na mga natutulog. Kaya sila banda lang guys. Ang importante dapat makapag-setting tayo ng tent para makatulog din tayo. Alright. So, ito na pesto muna guys na. Alright. So, check up tayo guys. Tangin na. Lang yakarat mo ito. Pinagkagawa mo guys. So, sito lang tayo. Check lang tayo ng ano. Para magandang fishing dito. Mukha naman walang tao. Ano naman clear. Wow. Wow. Ano mas maayos guys. I think pwede tayo mag-camping setup dito. Sigurado may mga ipinimit tayo mamaya dito guys. Maganda yung lugar guys. Maganda. So set up lang tayo ng tent natin. So yun nga guys, mga katrat, pauwi na po tayo. At tapos na po yung ating motocamping. Alright. Nakita ko sila parin Joseph, gumahan. Hindi nila ako nakita. Magkatabi lang pala kami. Hindi ko napansin. Alright. Nauna sila sa akin siguro mga 10 minutes. Hindi ko na nahabol kasi nag-iimpake pa lang ako. Eh dumaan na sila. Narinig yung motor ni parin Joseph. Pagtingin ko, sila. Sayang. Nakasabay na sana sa kanila. Eh syempre ayoko naman sila mag-aantay. Okay na lang din. Shoutout po sa inyo. So yung mga karatrat, yan ang karga natin. Yan ang pang camping setup natin. Alright. So hindi mo tayo nagtagal doon. At mainit. Mahirap din pala mag-camping ng ng umaga. Umalis tayo kanina madaling araw, 3:40. Pero nagising ako around 7. Sobrang init na.
So kaya decide ako na mag-ikot-ikot. Pero kung balik tayo mamaya doon pag medyo madilim na. Ikot-ikotan tayo guys. So yan ang ating yan ang ating kargadong setup. Alright. Enjoy the views. Ang mga Koreano guys, habit na nila mag-fishing talaga. Talagang nagpi-fishing yan sila. Especially Saturday, Sunday. Sunday family day nila talaga yan. At habit nilang mag-fishing, mag-hiking, tumambay sa beach. Talagang nila yan, hilig. So yung mga kartrat, lipat tayo ng pwesto. Take off tayo. Balik tayo sa pwesto natin kasi na pare Paulo pasadod na. Alright. Daming tao guys, Sunday. Family day guys. Family day ng ating mga sadyang lid. Mga isda press na press mga isda nila So yun nga mga kartrat, pauwi na tayo. At ito ang convoy natin. Sina paring Paulo, Kuya Noli, paring Gerald, paring Paul, paring Aaron. So kanina pauwi na dapat ako kanina before lunch, pero sabi nila susunod sila, kaya inantay natin. So ngayon is 5:57 na at oras na para umuwi. Alright. Ayun guys, nakalipas na naman ang ating day off ngayong araw. Makapamasyal naman tayo, makapag-relax din. And kagabi, dyan nga tayo natulog. So siguro next week na uli. Next week na uli ang ating pagliliwaliw. So yun yung mga kartrat, shoutout natin yung mga ka-IPS natin dito sa South Korea. Shoutout sa inyo, Ching Dudul. Ayaw nga sa'yo, Yorugon. Panggap siya nila. So sana lahat ng IPS dito sa South Korea is nasa maayos na trabaho, nasa maayos na kalusugan, at nasa maayos na pangangatawan, syempre healthy living. Sa mga retret natin na gustong mamasyal dito sa South Korea in 2 wheels, katulad ko, katulad ng mga kasama ko na everyday off, nakakagala kami na paikot-ikot kami dito sa baba. Dito guys, ang tambayan namin is nung Pohang, Ulusan, Hyundai Beach yan, iniikutan namin yan guys. Ilsam Beach guys, tambayan din namin yan every Sunday, especially sa gabi. Diyan kami nagpapalipas ng oras. Afterwards, so yung mga ratarat, ang company namin is minsan may day off sa Sunday at minsan wala. Pero sa panahon ngayon guys, mahina yung trabaho namin. Kaya at least Monday to Saturday may pasok pa kami. Right, ganun talaga guys yung trabaho dito sa South Korea. Yung mga company rito, pabago-bago. Right, may mga panahon na talagang malakas, talagang OT-OT tayo. May mga panahon talagang crisis, taghina. So bawi-bawi lang, katulad ngayon medyo mahina kami. So dinadaan na lang namin sa pamamasyal. Gaya ko moto camping tapos fishing. So yung mga retrat, shoutout natin yung unang company ko na kumuha sa akin sa EPS ko. EPS sa Pilipinas, yung nag sa akin. Shoutout natin dyan yung mga kasama natin. May Boss Rally, Boss Nick, Boss Panya, kaibigan Richard. Alright, yung sa mga kasama natin dyan, mga bago, shoutout sa inyo guys. So yung guys, parang ulang, hataw tayo. Naambun na, makabuti tayo sa daan guys. Kawawa yung camera natin, naka-open lahat. Cellphone natin, camera natin guys, naka-media mode.
Kaya kailangan hindi siya pwedeng mabasa. Kaya bago bumagsak ito, kailangan nakalayo tayo.